Hello mga Lods, good morning. Welcome back ulit dito sa YouTube channel ko, Norwalk Vlogs, Vancouver, Canada. So, papunta na tayo sa trabaho ngayon. Bali, 6:50 ng umaga. Nagpainit na rin tayo ng sasakyan. So, ganito ang ginagawa namin sa umaga. Maaga kasi ang pasok namin, kaya ganitong oras, umaalis na kami ng bahay. Yung pasok ko is alas 7 ng umaga. Papunta sa full time. Pagkatapos mamaya 7:30 ng gabi, papunta naman sa part time. So ganito lang ang buhay Canada mga los, no. Kailangan siyang gawin, gawa ng siyempre para may extra income tayo. So yun lang. Ganun lang ang buhay mga lods. Lagay ko muna kayo dito sa aking mahiwagang lagayan. Right. Kumusta kayong lahat dyan mga lods? Ano nangyari dito? Kaya kung makikita nyo sa video mga lods, so medyo maliwanag pa. Medyo madilim pa yung paligid natin. 6:26 ng umaga. So dito tayo dumadaan sa may Main Street. So ganyan ang itsura dito sa Vancouver kapag maaga. So nagsisimula na yung spring dito. May mga lugar na sumisibol na yung cherry blossom. Kapag may makita tayo, ibibidyo ko para makita nyo rin. So, ganito lang ang buhay Canada. So mamaya pala mga los, no, i-discuss ko sa inyo kung magkano ang insurance ng bagong sasakyan dito sa Canada. A few moments later. Ayun, no. So yun nga mga lods, no. Galing na tayo sa ating trabaho sa full time. So pauwi na tayo ng bahay. Mag-aalas 3 ngayon dito, 2:43 ng hapon. Kapag Friday kasi maaga kaming umuwi. Like maaga kaming nag-out sa trabaho, gawa ng sa umaga nagba-Bible study kami kasama yung manager namin at saka yung ano nangyari? Tsaka yung kasama ko sa trabaho. So 6:30 kami nag-i-in, tapos umuwi kami sa hapon alas 12:30. So kaya maaga ako ngayon. Actually alas 3 talaga yung out ko. So gawa ng nag-Bible study kami, so maaga. So yun nga mga lods, no. Kahit sa sobrang busy natin, kahit wala na tayong oras mag-vlog, talagang ginagawa natin ng paraan para makapag-vlog. Kasi pag uwi dito sa bahay, kakain lang saglit tapos idlip, kasi nga mamayang hapon o mamayang gabi 7:30 magtatrabaho naman tayo sa kabilang location. So may part-time tayo araw-araw yun mga lods. So kailangan talaga yun, wala na tayong magagawa doon kasi nga nandun na yun, napirmahan na. So ayun, Friday ngayon dito, yung weather is around 10 degree. So walang ulan ngayon, medyo maaraw. So yun nga, no, itong vlog na to is pag-uusapan natin kung magkano ang insurance itong bagong sasakyan na to. Yung nga mga lods, no, nag-trade in kami ng sasakyan sa dating kotse or sedan. Nag-trade in kami sa medyo malaki. So ito na yung Honda CR-V hybrid. Hybrid po ito mga lods, no. Kaya kumuha kami nito kasi nga may purpose. So palang araw gagamitin ko rin to sa pag-Uber or
parang papasada ba. So sa ngayon hindi pa. Kasi nga may part-time pa naman, in case of mawalan tayo ng part-time, at least meron tayong extra na nagmamaniho sa sa pagiging over dito sa Vancouver, overrides. So yun ang plano namin mga lods. Yun yung plano ko pala actually. So yun, kaya kumuha kami ng bago na kasi nga ayaw ko rin naman ng sakit sa ulo. Nandito na naman tayo sa Canada. Ano nangyari? Nandito na naman tayo sa Canada. Permanent residence na tayo dito. So ano pang gagawin natin? So kaya kumuha tayo ng bagong sasakyan. Kumuha nga ako ng bagong sasakyan sa Pilipinas dito pa sa Canada, di ba? So ayun, huwag niyo akong gayahin kung kayo ay bago pa lang dito sa Canada, talagang kukuha ng bagong sasakyan, huwag muna. So kapag bago ka pa lang dito sa Canada or nasa ka pa lang, work permit holder, so huwag muna mag bagong sasakyan. Kuha muna lang yung mga bitter na sasakyan. So ayun, yun yung pag-uusapan natin kung magkano yung insurance ito. Actually mga lods, yung insurance ko is naka-split. So merong nag-advise sa akin na mas makakatipid daw ako kapag naka-split. So hindi ko alam kung okay ba yun, or sa mga nakakaalam sa mga insurance dyan, please comment below kung tama ba yung ginawa ko na naka-split yung insurance. So nandito ako sa British Columbia. So yung insurance ko is ICBC tapos BCAA. BCAA sa kabilang province yan is CAA. So nakahati yung insurance ko, no. So pumunta lang ako ng BCAA at doon ko na pina-split sa kanila. Kasi mayroon nag-advise sa akin kapag full coverage ka sa ICBC, kung lahat yung insurance mo ICBC na mahal. Yung pagkuha namin nito, inisyuhan kami ng insurance sa dealership around 300 plus 360, I think 350 ba yan? Kalimutan ko, basta 300 something. So napaka laki mga lods. So hindi pa kasama yung insurance ko na total loss. So kumuha kasi ako ng total loss sa sasakyan na to kasi bago. Tapos kumuha rin ako ng appearance protection sa Honda mismo, tsaka yung insurance yung built-in insurance nila dun sa dealership, kumuha rin ako nun. So ayos lang, at least hindi natin alam kung anong mangyayari, kaya bago kasi yung sasakyan, kaya kumuha na rin ako para panatag ka kapag nagda-drive ka. So nakahati yung yung insurance ko. Bali yung registration lang sa ICBC, tapos yung comprehensive tsaka the rest total loss sa BCAA na. So ayun, medyo ayos lang naman. So yung insurance ko mga lods ay umabot ng 238 sa isang buwan. So dito tayo dumaan sa kabila. So brand new to mga lods, brand new, tapos hybrid. Yung insurance ko ay umabot ng 238 monthly. So 5 taon na akong nagda-drive it, 4 years na akong nagda-drive dito sa Canada. So yun po yung 238 na yun mga lods, kasama na po yung total loss na insurance. So napakasulit kasi nga kasama na yun. So ang ibig kong sabihin mga lods, yung kinuha namin to sa dealership, itong sasakyan na to, siyempre hindi ka naman makakaalis doon kung wala kang insurance. So inisyuhan kami ng insurance na galing ng dealership. So umabot siya ng 300 plus 360, no, kasi bago. So lang yun, basic insurance lang yun. Ang ginawa ko, pinakancel ko sa BCAA. Yung nasa labas na ako, pumunta agad ako ng BCAA para ipakancel yung, hindi ipakancel kundi baguhin
gawin siyang split, hatiin siya, BCA at saka ICBC. Kaya bumaba siya ng konti at may kasama pa siyang total loss. So yung ginawa namin, yung inisyuhan kami ng insurance sa dealership, hindi pa kasama yung total loss, which is 360. Paglabas namin sa dealership, yung nakuha na namin to, pinabago na agad sa BCAA para bumaba yung insurance. So pinasamahan namin ng total loss para panatag nga sa pagdadrive, diba? So total loss niya, kasama na yung total loss, umabot ng 238 monthly yung insurance. So napaka-importante yung total loss mga lods, no? Replacement, kung wag naman sana ay pagkaloob ng Panginoon na may mangyari. So yun, at least ready tayo. Kasi nga may mga nangyayaring ganyan na hindi sila kumuha ng total loss. Kagaya nung nangyari kay Randy Boy yata yun. Hindi ko alam kung kumuha ba siya ng total loss. Ang binayad sa kanya is kulang dun sa balance ng, kumbaga balance owing niya sa sasakyan, kulang. So hindi, kung magkano yung balance na sa bangko or sa kung saan siya nagpa-finance, kulang yun sa binayad ng insurance niya. So dahil nga siguro wala siyang total loss insurance. So napaka-importante yun mga lods, na meron kang ganun. So dito na tayo sa bahay, no? So sa mga nagtatanong nga pala, kumusta daw yung bagong sasakyan? So siyempre, pag sinabing bago, napaka-smooth, matipid sa gas, wala ka nang ibang hahanapin pa. Kasi nga, napakaganda nito. So, yung takbo nito is umabot ng 800 kilometer kapag puno yung ang tawag dito, kapag naka-full tank ka, umabot ng 800 kilometer yung takbo. So, napakatipid mga lods, no? Yung sedan ko dati, nasa 400 plus lang yun. So, nakakatipid siya. So, mas maganda kung kagaya dito sa BC, hindi siya masyadong malamig. I mean, so yung battery niya, kasi nga may may battery rin ng electric. So, kapag sobrang lamig, bumababa yung yung range niya sa kilometer, gawa lang sa sobrang lamig. Kasi hindi masyadong, parang ganun, hindi na masyadong nagpa-function hindi naman siya nagpa-function. Ibig sabihin yung hindi masyadong nag-generate yung battery niya sa electric. So malakas siya kumain ng gasolina kapag sa sobrang lamig ng weather. Kaya ganun, tama ba yung pagkaka-explain ko? So yun. So kagaya nito na medyo mainit, so yung battery niya, kumbaga nag-generate siya ng maganda. Yun ba yung tamang tawag doon? Kumbaga yung range niya sa takbo tumataas. I mean, umaabot siya ng 800 plus more kapag mainit yung panahon. Pero kapag malamig yung panahon, bumababa yung range niya. Around 700 something or 600 something, depende. Kasi nga, half electric, half gasoline to Kaya minsan yung gasoline na lang ang gumagana, gawa lang yung battery niya hindi nagcha-charge, gawa ng malamig, parang ganun. So ayun, kung makikita nyo sa paligid mga lods, no, ayun, maganda yung panahon. So yun nga, ito nga yun, no, Honda CR-V. So hindi pa tayo nakapag car wash nito. 5-seater lang naman siya, pero maganda. Black yung niya, loob niya. So pakita ko sa inyo yung labas. Hindi sa nagyayabang ako mga lods, pinakita ko lang, sinare ko lang sa inyo. Bahala na kayong humusga. So yung kulay nito is puti. Ayan, naka 18 inches wheel siya, Bridgestone. So ayun, CR-V hybrid nakalagay. Tapos sports, ayan. So ayun,
maganda. Ito yung napili namin kulay, puti. Mahilig kasi kami sa puti, kaya ayun. Tapos ito yung itsura sa harap niya. Ano pala ito mga lods, no? 2026 Honda CRV 2026. So ayan, gusto ko to mga lods, no? Ito yung isa sa mga pangarap kong sasakyan. 2.0 pala to mga lods, no? 2.0. Ayan. Ayan yung ano niya. So bali, i-upgrade na lang natin to ng dahan-dahan pagdating ng panahon. Medyo madumi kasi nga isang beses lang siya na nakarwasan. So ito yung likod niya mga lods, no? Ayan. Yung maluwag. Luwag talaga kasi nga ano siya SUV eh. So naka moonroof siya mga lods, no? Ayan. Maganda mga lods. So ano pa inintay nyo? Kuha na kayo nito. Di naman. So ayun, dito na tayo sa bahay, magpapahinga naman. So dito ko na lang siguro tapusin tong video na to. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga lods, no, please consider to subscribe to my channel para mas lalo tayong dumami. So kung saan man kayo na naroroon, ingat po kayo palagi hanggang sa muli. At saka sa mga supporter natin dyan, maraming salamat. Sa mga bagong subscriber, maraming salamat din sa inyo. So hanggang dito na lang siguro mga lods, no. Ingat po kayo palagi and God bless. So hanggang dito na lang po mga lods. Bye for now.